ilang buwan na inaabot noon sa pagsusuri ng Philippine National Police sa mga finger at palm print galing sa mga crime scene, posible na ngayong abutin lang ng ilang segundo. Sa tulong yan ng automated fingerprint identification scanning. Silipin yan sa report ni Sherry Ann Torres. Mahalaga ang fingerprints para matukoy ang mga posibleng nasa likod ng krimen. Ang problema, buwan daw ang inaabot sa pagsusuri ng finger at palm prints na nakukuha sa crime scene bago pa malaman ang resulta. Bagay na masusolusyonan na raw sa pamamagitan ng AFIS o Automated Fingerprint Identification Scanning. Donasyon ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang database at software. So type control number. Ito po yung barcode na ginagamit namin. So, pwede na tayong mag-scan. Yung nagiging lumabas sa kanya, no candidate found, ibig sabihin wala pa siyang records. Kung may match ang fingerprint sa iba pang may kaso na nasa database, lalabas ang salitang hit. No hit naman kung wala. Sa ngayon, nasa 761,000 na ang naipapasok na finger at palm print data sa AFIS. Ang mga na-link na mga crimes from hold up to mga rape cases, murder cases, and they were also able to identify a suspect of carnapping. Meron na kaming 349 hits cases na nakuha po natin by means of AFIS. Yan po yung tumatakbo natin na kaso ngayon na nare-resolve natin by means of AFIS. Dahil limitado pa ang kapasidad, bawat presinto nagbibigay muna ng tig-10 record ng finger at palm print na mga nahuhuli nilang suspect sa iba't ibang kaso sa Crime Lab para maipasok sa AFIS. Bukod pa ito sa mga kinukuha rin ng Crime Lab na mga kopya sa mga walang criminal record mula naman doon sa mga nag-a-apply ng iba't ibang klase ng clearance sa mga ahensya ng gobyerno. May 20 integrated biometrics workstation sa loob ng Operation Center ng PNP Crime Laboratory at bawat computer unit dito mayroong kapasidad na mag-analisa na aabot sa 3 milyong fingerprints sa loob lamang ng 1 minuto. Sa Lunes, magiging fully operational na ito at 24 oras na babantayan ng Crime Lab personnel. Sherry Ann Torres, GMA News.